Hindi lahat ng tao nagsasabi ng totoo. Merong mabulaklak ang dila, pero ang intensyon, masama. I-talk to Papa na. Ako si Papa Ace. At ako si Papa Johan. Ito po ang Talk to Papa at narito na ang ating bida na si Jessica. Nako po, Jessica. Hello, Jessica. Hello, Jessica. Ito pala sa kabila. Hello, Jessica. Ito pala talaga. Hello, Jessica. Narinig mo kami? Yes po. Ayun, Jessica. Ikaw hindi ka namin masyadong marinig. Mahina ang boses mo dyan. Hello, Jessica. Hello? Hello po. Ayan. Okay. Sige. Jessica, welcome sa Talk to Papa kasama si Papa Ace. At Papa Johan. At lahat ng mapag-uusapan natin dito ay maaaring ma-post sa aming social media at iba't ibang digital platforms. Okay lang sa'yo? Okay lang po. Okay. Jessica, Talk to Papa na. Anong nangyari? Ano po kasi, last month po, nag-resign po ako sa trabaho. Ayan na nga. Last trabaho. month. Okay. Ba't ka nag-resign sa Okay. trabaho? Gano'n ka nakatagal dyan? Ano pa lang po, 1 year pa lang po. Isang taon. Okay. Opo. Ano namang reason? Bakit ka nag-resign? Ano po, dahil po sa nanay tatay ko, tsaka po sa anak ng ate ko. Nanay, Oh. tatay at anak Abroad. kong ate. Okay. Opo. Bakit? Paano umabot sa binitawan mo yung trabaho mo? Kasi po, matanda na po si nanay tsaka si tatay. Mhm. Yung mag-aaral na rin po yung anak ng ate ko. So, hindi na po ako nag-stop po ako mag-work. Nag-usap-usap po kami. Pati po mga pinsan po na mag-stop po ako. Tapos magbibigay na lang po sila sa akin kahit pa paano kasi po 3 rin po yung anak ko. Sasweldohan ka nila, ganon. Opo, kung magkano lang po yung ibigay nila. Ay, Mahirap naman yung mahirap bagay kasi na yun. Dapat kasi meron kayo na pagkasunduan, na pag-usapan. Oo. Bakit nasan ba yung Kaso kapatid wala mo? po ganun kasi po, nahihiya po ako. Kasi kapatid, may madami yung ganito. Ang dami makaka-relate. Kasi kapatid, kapag sinabihan ng ganito, naabutan kung magkano lang, pero nakakasad. Okay, tapos? Tapos nito na po, nagpadala na po siya. Bali, nung isang araw po kasi, nangulit po ako sa birth certificate po ng anak niya. Oo. Kasi po, ayaw ibigay po nung asawa niya, enrollan na po kasi. Oh. Tapos i-online ko po, magbabayad po ako sa online ng 330 po. Wala naman po akong pera. So, nag-chat po ako sa kanya kung kailan po siya magpapadala. So, ibig sabihin, malayo yung kapatid mo. Nasa ibang bansa. Abroad po siya. Nasa abroad. Tapos, yung asawa niya, Yung asawa niya po nandito po. Kasi walay na po kasi sila. Okay. Yung anak niya. So, Okay. nung hinihingi mo yung birth certificate ng bata, ayaw ibigay, ganon? Opo, may sakit daw po kasi yung tatay niya. Kaya ayaw po ibigay. Kahit ipa-transfer na lang po sana dito, ipadala sa bahay. Parang ayaw naman po. Kaya ang ginawa ko, mag-online na lang para sabay-sabay po sila ng mga anak ko i-enroll ko po. Okay. So, napagkasundoan yun to nung kapatid mo na nasa ibang bansa na gano'n na lang yung gawin. Opo. Okay. Nung nagtanong po ako 1 week process po, enrollan na po kasi sa Monday. pwede naman, ang alam, saan mo ba ini-enroll? Public or private? Kinder po. Kinder. Ang alam ko naman sa ganyan, yung mga birth Pwedeng to certificate, follow. pwedeng to follow naman Oo. yan. Basta ang mahalaga ay may enroll mo lang sila. Sa nailista. Oo. Di ba? Saan ka papalista? Ganun. Para kasalat ka sa ano. Okay, tapos? Tapos yun po, nag-chat po ako sa kanya. Sabi ko, ate, baka po, ate, kailan ka pa magpapadala? Kasi nagalit na po siya sa akin. Aba, bakit naman siya magagalit? Nagalit po siya kasi namamadali ka ba? Sabi niya, namamadali ka. Gusto mo ikaw mag-chat sa HR namin para malaman mo kung kailan ibibigay yung sahod. Ginanon niya po ako. Ay, bakit ganun yung mga salita? Baka naman stress lang yung kapatid mo Parang doon. lang po ako, nasaktan lang po ako. Masakit Nag-chat talaga. ako Oo. Sabi ko, bakit po ganon? Pero paano mo ba siya Anak sinabi? naman po nila yun. Paano mo ba sinabi yung Parang, pagpapadala? concern lang po ako. Pero ganun po yung sinagot nila sa akin.
Parang nasaktan lang po ako. Paano yung word na binigay mo sa kanya nung hinihingi mo yung yung pagtatanong? Ano lang po, sabi ko, ate, kailan ka magpapadala? Yun lang po yung chat ko po. Sana ang binigyan hirap. mo ng Pero meron- rason. Pero Oo. may chat na po kami nung una na kailangan po ng birth certificate, ganun po. Nagtanong na po ako kasi nahiya nga po ako nun magtanong kasi kailangan na po ng birth. Oh, okay. Nako po. Kaya po ako kaya po ako sa kanya, nag-chat po ako. Tapos ganun po yung mga sinabi sa akin. Wait lang. Okay lang ba laman kung anong trabaho ng kapatid mo sa ibang bansa? Ano po? Okay lang bang malaman kung anong trabaho ng kapatid mo sa ibang bansa? Ano po siya dun sa service crew po. Service Service crew. crew. So, meron talagang Opo. araw kung kailan sila sisweldo rin doon. So, baka naman parang stress lang din yung kapatid mo doon. Kaya hindi rin alam-alam agad. Kasi mahirap din naman ang trabaho sa abroad eh. Kahit na-stress din ako, hindi dapat ganun. Oo. Charot! Diba? Wag tayong kung stress ka, stress din ako. Pare-parehas lang tayo. Oo So nga. dapat Opo. makipag-usap ng maayos. Yes. Yun kasing mahirap Yun dun nga eh. po eh. Diba? Opo. Okay. Pero Opo. baka naman, bigyan natin siya ng benefit of the doubt. Baka stress lang siya. Hindi, charot. Hindi, nakakasad lang kasi syempre nasaktan ka at Oo, na-reply parang- mo sa kanya nung sinabi niya na ganon. Sabi ko po, ba't ka ganyan? Sinasabi ko lang naman sa inyo yung mga kailangan. Pag di ko sinabi, galit kayo. Pag sinabi ko, galit pa rin kayo. Anong gagawin ko? Oo nga. Kumbaga parang ikaw na nga yung Nag-like lang po nagsasakripisyo para dun sa anak niya eh, di ba? Tapos like lang po yung reply niya. Nilike lang niya. Like lang po. Tapos kanina po madaling araw, nagpadala na po siya. Ay! Oh, yun naman. Oo, nagpadala na. Anong sabi? Ang chat niya po, bigay ko daw po ng buo kay nanay. Huwag ko daw po bawasan. Ay! Naku po! Bawal bawasan. Bawal bawasan. Eh, okay. Baka naman para lang dun talaga dun sa family. Wala naman sinabi na, itong padala kong ito ay para dun sa parang sweldo mo, ganyan. Walang Walang ganon. ganon So, eh. paano yun? Diba? Like, paano yung panggastos mo dun sa Wala po. Wala. Hindi po ko nanghihingi. Binigay ko na po ng buo. Ngayon lang po sa nanay ko. Naku Kasi po. syempre din po, iniisip ko na lang na kahit pa paano dito rin po kami kumakain. Mm-mm. Mhm. Baka baka yun na lang po. Tapos Pero Mm-mm. nasasaktan lang po kasi pasok na po tapos nag-resign po. Mhm. Kasi wala, ka. Oo. Paano wala ka? kang Paano sariling yung mga anak mo? ano. Di ba may 3 kang anak? Opo, yung asawa ko po kasi sakto lang po yung sinasahod niya. Naku po. Parang tapos syempre po may mga utang din. So, Mm-mm. ngayon po, nasasayangan po ako sa trabaho ko. Sayang talaga kasi magpapasukan, bibili ka ng mga gamit. Napaaga Kala yung pag-ano mo. Opo, Kasi hindi opo. niyo kasi napag-usapan masyado ng kapatid mo. Kung ano yung magiging Opo, settlement nyo. Mm-mm. 'Di ba? Kahit pa kapatid, Mhm. 'di ba? Minsan hindi sumunod sa napagkasundo. Masama ito wala kayong napagkasundo. Paano kung bigyan ka lang ng 500 kada Yun na ano? nga, ang mahirap eh. Hindi porket siya yung may trabaho dun ngayon sa abroad, ngayon naaasa-asa ka lang sa kanya. Hindi naman pwedeng ganun lang. Totoo. Kaya Opo. dapat maging open ka sa kanya. Ngayon po kasi gusto ko na po sana bumalik sa pagtatrabaho. Pero iniisip ko pa rin po kasi sila eh. Ilan yung anak ni ate mo? Naman po. Isa Iniisip lang. po. Pero kayo ba, dalawa lang ba kayo magkapatid? Meron po, bali 5 po kami. Yung 2 po kasi nasa Maynila. Mhm. Yung Okay. yung ate ko tsaka po yung bunso po namin nasa abroad. Nasa abroad. So ikaw lang talaga yung may iwan dyan. Dalawa naman pala. Pero ikaw, di ba? Like, nakakasad kapag ganun. Kasi ikaw, sinabihan ko ng kapatid mo na baka pwede ikaw na lang ang Magparaya mag-alaga. muna. Oo, kasi kami naman ay nandito. So, supportahan ka naman namin. Kaso, hindi nyo nga napagkasunduan kung magkano yung ibibigay sa'yo. Oo. Paano? Kung bigla-biglang
Hindi nagbigay. Kasi tapos ganun pa Pero kausap. magsalita? Ganun kausap. Yun ang masakit dun eh. 'Di ba? Ganun siya kausap. Na ang sakit niyang magsalita. Makapaghintay ka. May mga ganyan kasi na akala mo na medyo maganda yung buhay nila doon sa ibang bansa. Oo. Tapos kung makapagsalita sa kapatid nila, ganun na lamang. Kasi akala nila mas nakakataas sila. So, nakapagpadala naman na, tama? Tapos ibinigay mo doon sa nanay nyo lahat. So, anong naiisip mo na gawin ngayon? Gusto ko na po sana bumalik sa pagtrabaho. Kaso po, iniisip ko pa rin po sila. Kasi po, atid sundo po na sila sa school. B, lapit-lapit ka sa sa cellphone mo, B. Ano po? Ikaw yung naghahatid sundo sa school. Opo. Naghahatid sundo po sa kanila. Kaya parang gusto na po bumalik na parang ayoko po. So, yun yung iniisip mo. Opo. Kasi ang hirap nga din naman. Kasi pag ganito, parang aasa ka dun sa kapatid mo, ganon. Opo, aasa po ako. Tapos may maririnig po kung paulit-ulit yung salita. Yun lang. Yun ang mahirap, no? Ay, Kinder pa naman maganda yung yun. anak niya. Oo. Yung anak mo ba ay ilang taon na? Anong grades na nila? Grade 4 po. Tsaka kinder. Tapos meron po kong 1-year-old. Okay. Kaya din talaga. Kaya din parang ikaw yung isip nila na huminto na lang muna para maalagaan mo rin yung anak mo. Before, sino nag-aalaga ng anak mo dati? Nung nagkatrabaho ka? May maliit ka? Nanay, tatay po po. Ilang taon na ba si nanay at tatay? 75 po. Uy! Oh, matanda na. Matanda na. Oo. May edad na talaga. Pero malakas pa naman sila, tama? Opo. Okay, mabuti naman. So if ever hindi na nila kayang alagaan itong maliit, like itong papasok. Hindi na po. Kasi nga Parang naman. gagawin ko po. Ipapaalaga ko po dun sa side po ng papa niya. Oh. Okay. Pero itong kapatid ng ate mo, like hindi din kayang intindihin. Nasa Maynila po sila. Nasa Manila, malayo sila. Opo. Okay, pero yung sinasabi mo na ipapaalaga mo doon sa side ng tatay niya, alam ba ng kapatid mo? Hindi na po ako nagsabi. Bakit hindi mo sinabi? Baka ano lang po i-reply yun eh. Ano na? Baka ano lang po i-reply sa akin. Lalo kang kasi mas mahirap yon. Kasi kung hindi mo ipapaalam din sa kanila, baka lalong mas magalit sa'yo. Yun nga din po. So ibibigay mo yung anak ng kapatid mo doon sa tatay? Hindi po, yung anak ko po. Yung anak mo, kaya nga Opo. Kaya naguluhan ako bigla. Okay. Okay. So hindi naman yung nasa iyo pa rin naman yung anak niya. Opo. Alright. So nandun ka lang sa iniisip mo kung babalik ka na sa trabaho mo or Kung kakayanin ko po yun, pagkatrabaho, hatid sundo sa kanila. Ganun po. Yung lahat po yun kaya ko. ano bang work mo dati? Service crew po. Service crew. Okay. Ba't hindi na lang, kasi ang iniisip din kasi ni ate niya, kung kukuha ng mag-aalaga dun sa anak niya, edi sana ikaw na lang. Kaso nga lang, wala kayong napag-usapan. Ang mas maganda kasi niyan, pag-usapan nyo kung magkano yung ibibigay sa'yo. Diba? Natatakot po siya kung kausapin niya eh. Bakit ka natatakot? Maraming beses na po ako nakarinig ng hindi maganda. Yun lang. Kapag kaganyan, wag na lang. Okay? Opo. Diba? Kahit na mas maganda yung ikaw sana yung mag-aalaga. Kasi kapag tsahin yung mag-aalaga, syempre may malasakit yan. Nandun talaga yung totoo nga arugain na alagaan yung anak. Pero kung marami ka namang naririnig na hindi maganda at magkakasamaan lang kayo ng loob. Diba? Habang tumatagal, lalong sumasama yung loob mo sa kanya, wag na lang. Tapos, sasama rin ang loob niyan kapag hindi mo inalagaan. Ganon din. Di ba? Halimbawa,
ipaalaga mo nga sa iba. Tapos ayaw mo mag-alaga. Ate, ano na lang, ako na lang magtatrabaho, babalik na ako. Yung anak mo bahala na yan kung sino mag-aalaga. Sasama rin ang loob sa iyo. O maging totoo sabihin mo na kasi nga, ang dami kong naririnig sa inyo na hindi maganda. Kung ayaw nyo, mag-set ka ng kung magkano yung bibigay dapat sa'yo. Ganon. Kasi mas maganda kasi na pag-uusapan to. Kasi pag hindi, puro mga sama ng loob lang yung meron kayo sa isa't isa. Katulad mo, hindi mo naman sinasabi sa kanya na masama na pala yung loob mo. Sa mga narinig mo pa before, 'di ba? Nandyan pa rin sa dibdib mo kasi hindi mo na nasabi sa kanila. Akala nila siguro okay lang. Hindi na sila nag-isip na parang masakit yung sinabi ko. May mga tao kasi na gano'n. Na after nila magbitaw ng salita, isipin nila, naku, parang hindi tama yung sinabi ko. 'Di ba? Yun nga rin po yung chinat ko. Parang feeling ko po mali yun. Kaya po, nagalit po siya sa akin. Anong chinat mo? Parang naisip yun po yung chat ko na magpadala po siya. Parang inisip niya po siguro minamadali ko po. Kasi wala kasing emotions ang mga ang mga chat. 'Di ba? Tayo kasi nagbibigay ng emosyon sa chat eh. Sana vi-voice call mo na lang. 'Di ba? At least para merong Ate, padala. Ganun. Ate, kailan ka kaya papadala kasi yung bata papasok na. Paano kaya yun? Siguro nung time na yun ay iyamot. O tag dito, masama. What's iyamot? Yung parang hindi nasa tama yung parang medyo galit siya nung time na yun. Okay. Oo, baka naman masama ang tama nung isa nung time na nabasa niya. Kaya akala nila masama din. Bad trip. Bad trip, yan. Kaso bad trip yung sinabi. Mag-intay ka. Chat mo yung HR ko. Kasi di ba ganon? Di ba halimbawa, Pinapamessage ako sa HR. Nagtatanong lang ako kailan ka magpapadala. Pinamessage sa HR. Huwag naman ganon. Nakakaloka kayo. Yun kasi ang mahirap pag sa chat lang, no? Ikaw talaga yung magbibigay ng emosyon kung galit or kung ano man. Kaya mas okay sana. Kailan ba huling umuwi ang iyong kapatid? Kailan huling umuwi yung kapatid mo? O umuwi pa ba? Hindi, charet. Eto, balik natin. Try lang natin, Uy, hindi maganda yon. Pero sayang naman kasi magkakapatid sila eh. Oo. Tsaka sana maging okay. Oo. Hello? Kailan ba huli kayo nagkita nung kapatid mo? 3 years ago na po. 3 years ago. Tapos hindi pa siya ulit bumabalik? Hindi pa po. So, sino nag-alaga nung anak niya? Si nanay tatay. Si nanay tatay. Kaso nga ngayon kasi papasok, medyo iintindihin. Hatid sundo eh. Tapos delikado pa sa daan. So, dapat talaga merong maghahatid dyan. May magsusundo. Opo. Alright. Okay. Pero nung time na, di ba, tumigil ka sa pagtatrabaho, yan yung napag-usap nyo ng ayos na, siya yung nag-suggest ba? Oo, sila. Sila yung nag-suggest yung mga nasa ibang bansa. Di ba? Opo. Tsaka po yung mga pinsan ko po dito. Di ba? Ikaw ba ang bunso dyan sa magkakapatid? Hindi po. Pangalawa po ako sa panganay. Tapos yung nasa ibang bansa yung nasa panganay? Opo. Okay. Sige. Maraming nakikinig ngayon. Ano yung gusto mong itanong sa kanila? Kasi for sure madaming makaka-relate dito kasi ang dami ng ganyan. Mga iniwanan yung, not really iniwanan, pinapaalagaan yung anak sa kapatid. Okay? Kung may ano yung mga naging settlement nila, 'di ba? Like hindi ba naging pabigat kayo dun sa kapatid nyo? Kasi ganun yung ginawa nyo, pinag-alaga nyo, tapos hindi nyo naman binabayaran, binibigyan ng tama. Tapos ang mga feeling nyo pag nakabigay kayo is kayo na yung boss nila. May mga ganon. May mga ganon talaga. Diba? So ikaw, anong gusto mong itanong? Tatanong ko lang po kung ano pong dapat pong gawin. Kung kakausapin ko po muna yung mga kapatid ko. Kung gagawa na lang po ako ng desisyon. Para rin po sa akin, saka sa mga anak ko po. Kasi ang masakit nito kapag ganito yung nangyari, ang masakit pa dito, yung responsibilidad. Responsibilidad to eh. Oo. Tapos, nasa iyo ang sisi kapag merong nangyari na hindi maganda dun sa anak niya. Halimbawa, hindi magaling sa school. Sa'yo na isisisibi. Hindi mo inalagaan, hindi mo tinuruan. O kaya naman, halimbawa, nagkasakit. Ay!
Di pabaya kang kapatid. Wala kang kwentang kapatid. Oo, Ganon. grabe naman. Kaya ang hirap pong pumasok sa ganito. Sinasabi ko sa inyo. Bago nyo palang kunin yung responsibilidad. Naku po. Lalong-lalo na at kapatid mo yan. May mga kapatid na iba din yung ugali. Hindi naman tayo pare-parehas eh. Diba? So eto na mga kapuso. Basahin namin ang inyong mga komento. Ano nga ba yung masasabi nyo? Eto, sabi ni Junlin, ate, focus ka na lang sa anak mo. May trabaho naman yung kapatid mo. For sure, kaya niya mag-hire ng tagapag-alaga yan. Napagdaanan ko yan. In the end, naging sutil sa akin ng mga pamangkin ko at sa kinonsinte pa ng mga kapatid ko. Ako pa yung lumabas na masama at nanghihimasok sa buhay nila. Focus ka na lang ate sa anak mo. Boundaries para pagiging tita. Oh. Okay, eto naman, sabi ni Ludi, both of them may sarili ng pamilya. Unahin mo pamilya mo. Tahimik buhay mo dati na nag-work ka. Nakausapan ka na ikaw mag-alaga sa anak niya pero walang usapan sa compensation. Hindi tama yun. Yun yung pinopoint ko kanina pa eh. Kasi dapat meron kayo na pagkasunduan dyan. Kasi kawawa ka. Nasa ina nga yung sisi. Wala ka pang sweldo, bitch. Ikaw na nga yung nagsakripisyo, ikaw na nga yung nahihirapan dyan eh. Tapos makaka-receive ka pa ng mga ganun-ganun mga message. Ito, si Maricar, alam mo, kung ako sa ibitawan mo na yung pag-aalaga ng pamangkin mo kasi ikaw na ngayon, nag-e-effort para makapag-aral na yung anak ng ate. Ikaw pa nalabas na mali. Ikaw naman ate na nasa abroad, i-appreciate mo naman yung hirap ng kapatid mo. Na taga-alaga mo, bigyan mo. At hindi ng sahod. Okay lang sa kanya. Palit kayo ng sitwasyon, siya ang nandyan at ikaw yung nasa Pinas, saka anak mo naman yung papadalhan at gagastosan mo. Ayun. Well, ito, sabi ni Rosel, ate, konsiderasyon na lang po yan ng pamangkin mo rin naman yan. Alagaan mo na lang yung bata o kaya i-video call mo yung kapatid mo sa ibang bansa at mag-usap kayo ng maayos sa agreement nyo about sa kids. Natural lang na magkakapatid. Natural lang yan sa mga magkakapatid. Yung may mga hindi na pagkakaunawaan sa isa't isa, pasasaan ba't maayos nyo rin yan? Totoo din naman. Oo. Like, tsaka ano yun eh, parang sa pag-uusap naman talaga, hindi na maayos at maayos yan dahil sa pag-uusap. Kung maayos kayo makikipag-usap sa isa't isa, pero kung pag-uusap nyo ay parang bardagulan, nako, mahihirapan kayo at saka bastos ka, tapos hindi ka makaboses kasi alam mo sa sarili mo na hindi mo kayang bumoses sa kanya kasi siya yung nasa abroad. Yun ang masakit doon eh. Yun yung kikimkimin mo na lang na ginaganto nyo ako kasi kayo yung merong kayo yung meron. May pera. Oo. Ganon. Nakakasad yan sa part ng ating bida. Eto, si Mama Jules, masakit sa ulo yan. Basta pera ang usapan. Stress yan. Maganda, bitaw na po. Meron namang iba na pwedeng maging guardian nila. Reality yan. Basta nasa poder mo, ikaw lahat yan. At minsan ka dumaing or magpadagdag ng budget, gulo na. Mahirap yan. Yung mas mahirap yung ikaw na nandito kaysa nagpapadala. Hindi nila alam sa hirap na ng buhay. Mahal na lahat. Kaya ako, bitaw ka na po. Sabi ni Mona Jules. Ito parang nakarelate itong si Lady Lynn. Anong sabi niya? dadas ko po yan dati. Usapan namin na ng kapatid ko mag-aabot siya ng 2,000 per month. Pero walang nangyari. Maliit yung 2,000 per month. Ito pa, dagdag pa niya. Kasama ko kasi 2 kong anak. Kaya parang lugi pa sila kaya ako pinapasahod. Bali, inalagaan ko pamangkin ko ng 4 na buwan. 4 na buwan lang. 2 months old siya. 2 months old yung pangkin. Uy, ang liit. Hala. Naku po, Oh. mga kapuso. Ang hirap na. Yung kahit 2,000, mapakaliit to para sa Ay, maliit yun, B. Sa hirap ng buhay. 'Di ba? Like, ang dami kasing mga kagastusan. Bawat kilos mo kasi gastos. 'Di ba? At saka kinder pa lang yung anak niya. Oo. 'Di ba? Ano yan, syempre, may mga magtuturo yan ng mga gusto niya, halimbawa. Tapos syempre, papakainin mo yan. Mahirap. Tapos isang buwan, 2 kulang po. Kulang. Mga magkano sa palagay mo?
Ay, bigay nyo lahat. And Sa pagkano? Sa palagay or mo? for me, parang aabot na siguro. Okay na yung 5 para 5,000. Para doon sa bata ha. Na, pero per month, para doon sa bata. Depende kung naggagatas pa yung bata. Kasi minsan kasi may kinder pa na naggagatas eh. Okay. Yung iba naman, kung ano na pang mga hinihiling ng bata, ganyan. So, siguro 5,000 is enough para na rin masuportahan din yung si Kasama niya na siya doon sa 5,000. Hindi. Parang at least dagdagan niya konti para na at least may paggastos din naman ito si Magkano dapat Bida. ang panggastos ni Jessica? Mahirap pagkwentahin pa natin dyan. Mat yan, habi-habat. No, okay, so for me okay sa akin yung siguro mga 6,000 to 7,000. Kasi parang kasama na siya sa anak ko eh. Naka-budget na siya sa anak ko eh. Kung may gusto kang bigay dun sa anak mo, di bahala ka yun dun sa nanay nasa abroad. Pero yung 6,000 to 7,000 tapos ako na bahala sa anak mo, parang kasabay na siya ng mga anak ko. Ganon. Damay-damay na. Ganon. Para at least may pang-support ka rin, no? Yes. Oo. Hindi lang Kahit puro doon papaano. sa doon sa nanay. Siyempre, sa magulang, oo, di ba? Kailangan suportahan. Well, actually, kulang lang to sa magandang pag-uusap. 'Di ba? Hindi lang din na-open yung mga masasakit na nasabi before. Meron pa eh. Kasi sabi niya, 'di ba, like, na danas na daw niya. From the word danas na niya, ibig sabihin, may mga na-experience na siya na hindi maganda dito sa kapatid niya. May mga nasabi na talagang tumama, nasaktuhan yung puso niya. Oo. Kaya ganito yung reaction niya. Ang masakit kasi, bakit kasi magsasalita pa ng masasakit? Totoo. Hindi porket kayo panganay, kayo yung merong pera, ano? ang hirap. Ikaw nga dyan. So, ayun na, mga kapuso. Basta po, hindi porke na ikaw yung nakakaangat doon sa kapatid mo, parang tau-tauhan mo na lang siya, napapakilusin mo. Hindi po ganun ha. Magpasalamat kayo sa mga kapatid nyo. 'Di ba, na natutulungan kayo. Kasi yung mga yan, tumutulong yan with pagmamahal. 'Di ba? Though hindi naman lahat ganun. Siyempre, meron pa rin siyang kung sino yung kapatid, maldita talaga. Nakakaangat man o hindi, Maldita talaga. Masama ang ugali. 'Di ba? May mga ganon. Pero mas maganda po na pag-usapan ito ng magkapatid para maayos nyo ito. Tsaka mag-set ka. Hindi pwede na bahala na sila kung magkano yung abot nila. Paano ka? 'Di ba? At saka sinasabi ko sa'yo, ito ay responsibilidad kapag may nangyari dyan sa pamangkin mo na hindi naman natin inaasahan. Nasa iyo ang sisi niyan. Diba? Pero okay din yung yung pag-hire ng iba para at least makapagtrabaho din itong si bida natin. Pero kung ayaw mo ng maraming ganito, maraming cheche-boreche, mag-hire ka ng iba. Diba? Though nasa bahay nyo lang din naman, magkakasama pa rin naman kayo. Yun nga lang yung susweldohan ng kapatid mo. Good luck sa kanya. Good luck. Tsaka mahirap din lang kasi matanda na rin naman yung mga nanay nila, nanay at tatay. Parang it's hard for them na mag-alaga pa ng bata. So mas okay na sigurong mag-hire na lang din. Or iba talaga pag nag-uusap ang magkapatid. Kung napag-usapan nila na ito ganito, ganito ganyan. Para merong settlement. Hindi basta-basta masakit magsalita. Gigil ako sa mga ganyan mga kuya, ate na sobrang akala na kasi nila, may pera ako na higher position dito sa ate, parang gano'n, parang ako yung boss. Madami yan. Nandyan lang sila. Nako po mga kapuso, ano kaya masasabi ng ating bida patungkol sa inyong mga komento? Babalik natin yung ating bida na si Jessica. Hello? Jessica. Hello po. Okay. Napakinggan mo yung komento ng ating mga bida-bida? Opo. Sana nakapag-decide ka. So, ikaw, ano ang desisyon mo? Ang desisyon ko po ngayon sa mga sinabi po nila, pati na rin po sa inyo, nakausapin ko po muna yung kapatid ko po. Kung ano po yung desisyon nila, kung magtatrabaho na po ba ako.
Pero hindi lang basta desisyon nila. Dapat din, masasabi mo rin Makapag-desisyon yung decision mo. Sa sarili mo. Oo. Huwag mong sa kanila. Do, tama. Ikaw, ikatanungin kita, wala pa man yung desisyon nila. Ano ba ang gusto mo sanang mangyari? Gusto ko po talaga magtrabaho. Yun yung gusto mo. Opo. Okay, ang makapagtrabaho. Bumalik po ako. Alright. Pero tandaan mo, meron ka pang baby na inaalagaan ha. Maliit na bata. Opo. So, sino mag-aalaga pa rin? Si kamag-anak ni asawa mo? Opo. So, ganun yung naiisip mo. Alright. So, yun talaga ang gusto mo lang talaga is magtrabaho. Okay. So, pag napag-usapan nyo, paano kapag sinabi nila na, ay hindi, ganito ang gawin mo? Papayag ka ba? Siguro po kung maayos po yung salita po nila sa akin kasi medyo may po kasi ako, may anxiety, depression po kasi ako. Mm-mm. Kada may narinig po kong salita, dinadamdam ko po. Oh, Parang mabilis po, mo. kausapin ko po sila na huwag naman po ganun magsalita sa akin. At Tama saka yan. mag-set ka kung magkano yung ibibigay nila sa'yo. Kahit papaano. Nahihiya po ako. Kasi Bakit? syempre po, pamangkin ko po yun. Oo. Oo, mahihiya ka, pero mahihiya rin kaya yung tawag ng ng tiyan nyo. Di ba? Parang kailangan nyo pa rin naman kasi ng panggastos dyan. Kasi bibitawan mo yung trabaho niya eh. Yung trabaho mo eh. Oo. Ikaw, ako halimbawa, mapag-usapan nyo na ganun. O, huwag ka naman magtrabaho. Ayan mo, pamangkin mo naman yan. O baka naman kasi ang mangyayari is nandyan kayo sa bahay sa bahay nyo, di ba sama-sama nandyan naman yung parents mo, nanay at tatay mo? Apo. Okay, tapos sila ang nagpapadala, so dyan ka din naman kumakain, ganon. Opo, ganun po. Ganon yung mangyayari. Nakausap mo ba yung yung mga nanay at tatay mo? Kung anong pwedeng gawin? Yung ganyan po nila sa akin, hindi ko po sinasabi. Kasi po matanda na po sila. Oo. So ayaw mo na mag-isip sila. Opo, hindi ko po alam paano po ma-open. Kahit po sa asawa ko, kaya po tumawag po ako sa inyo. Oo. So, magkakasama kayo sa iisang bahay, tama? Nandyan yung nanay mo, Opo. tatay mo, tapos yung mga anak mo, tapos yung pamangkin mo. Opo. Nandyan. So, hindi lang naman pala din ikaw yung titingin doon sa mga bata, doon sa anak nila. Ganon. Opo. Kasi nandyan naman yung parents mo. Opo. So, kung ganon, yung mangyayari is alam mo magtrabaho ka na lang. Kasi kapag hindi ka pwedeng mag sa kanila, Yung laging aasa. umasa sa Oo. kanila. Opo. Para na rin yun sa'yo. Kasi ang nagpapadala sa kanila para dyan sa bahay na yan is yung kapatid mo na, tama? Mga Opo. panggastos, pangkain nyo, nandyan din naman kayo sa bahay, dyan din naman kayo kumakain. Tsaka ang hirap Pambayad na ng bills. Oo. mahirap na umaasa ka lang kung kailan magpapadala, kung Totoo. magkano ipapadala. At saka iwasan din natin yung sumbat, 'di ba? Kapag nag-set ka pa ng bigyan mo ako ng ganito, alagaan ko yung anak mo. Ay, hindi mo talaga kayang Opo. sabihin 'yan. At saka yung lang, may mga kapatid kasi na nahihiyang magsabi, natatakot na magsabi, baka kasi kung anong masamang masabi sa kanila. Mas okay din na kahit lakasan na natin yung loob natin, iparating natin sa kanila kung ano yung talagang nararamdaman natin. Kasi balay mo, maunawaan ka naman nila. 'Di ba? Akala kasi natin, pinangungunahan kasi lagi tayo ng takot. Mas okay na talaga nakakapag-usap tayo ng matiwasay. Kasi kung pauunahan lagi tayo ng takot, ano mangyayari? Wala lang din. Ganun lang. 'Di ba? Opo. Tsaka Okay. iwasan na Dapat lang. Lahat po nung naririnig ko, hindi po ako nagbabalik ng salita. Tinatanggap okay lang mo na po. lang. Oo lang, okay lang po. Okay ka lang ng okay kahit hindi naman talaga okay sa'yo. Opo, kasi ayoko na rin po silang mag-isip. Baka masaktan ko din po sila.
Hindi. Basta ano lang, wag mong tawag dito, wag kang gaganti ng masamang salita rin sa kanila. Mas okay na kausapin mo pa rin sila. Ipakita mo sa kanila na yung mga dapat nilang malaman. Kasi kung parehas kayo, kung apoy siya tapos ikaw apoy din, lalong lalaki yung galit. Pero Diba? maganda din na sabihin mo yung mga nararamdaman mo na ganyan. Oo. Kasi as long as hindi nila alam na ganyan na pala yung nararamdaman mo, Patuloy wala lang. silang gagawin. Dire-diretsuhin lang nila yan. Yes. Lalo na kapag nagsabi sila ng hindi maganda, okay lang naman sabihin na to ng hindi maganda. Hindi naman nagre-reklamo eh. May mga Oo. ganun. Kaya mas okay na sabihin mo yon. Malay mo, pag nasabi mo yon, gumaan yung loob nila. Mas iba na yung pakitungo nila sa susunod. Okay po. Salamat po. Okay. At huwag kakalimutan kayo magkapatid, ha? At saka huwag kalimutan Magkakapatid na... dapat ay nagmamahalan. Sana ay Yes. mahalin ka din ng mga kapatid mo. Tsaka pag-usapan ito ng maayos. Okay. Nakikinig ngayon. Etong kapatid mo. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Hi, ate. Close tayo dati. Pero simula nung umalis ka, di ko alam kung ano yung nararamdaman niyo ngayon. Sana ate maging okay tayo. Alam ko, nagbabalikan tayo ng hindi magandang salita. Pero alam ko na namimiss mo lang kami. Mahal na mahal kita, ate. Sorry. Yun lang po. Barangay LS 97.1. Number 1.